Hey, it's MJ and I'm back for another episode of our real life true story part 14 called Yakap. Good evening, Miss MJ. Share ko lang rin po ang story ko. I'm Luna. At work from home na po ako since 2014. Mula nang manganak po ako, ay sa bahay na lang po ako nagtatrabaho. US-based ang una kong client. Kaya naman panggabi ang work ko dahil sa magkaibang time zone. Malaking tulong din dahil nakakapag-provide ako sa anak ko habang inaalagaan ko siya. Hindi lang talaga maiwasan ang kawalan ng tulog o paiba-ibang sleeping hours, gawa ng work-life balance. Isang gabi, hindi pa nagsisimula ang shift ko ay pagod na at inaantok na ako. Paano kasi ay panay ang iyak ng baby ko, kaya di ako nakatulog. Noong 15 minutes na akong nasa duty, mga 11:45, narinig kong umiyak na naman yung baby ko. Siyempre, kahit nag-work ako, ay tumayo pa rin ako at hindi na hinintay na magising pa yung asawa ko. Pagpasok ko sa kwarto namin, na hindi naman kalayuan sa working station ko, ay tulog naman yung anak ko. Napailing na lang tuloy ako. Bumalik na lang ako sa trabaho habang kinukusot-kusot ang mata at napatimpla na rin tuloy ako ng kape. Mga 1 oras ang lumipas, umiyak na naman yung baby ko, pero this time, nagising na yung asawa ko. Busy ako noon kaya di ko na nalingon pa nung dumaan siya sa likuran ko. Kahit na nag-work, napansin ko naman na tumigil na sa pag-iyak yung anak ko. Siguro tinimplahan ng gatas kaya tumahan na. Bandang 3:00 ng madaling araw, may yumakap sa akin mula sa likuran ko. At dahil busy nga ako, ngumiti na lang ako at sinabing, "Busy ako, mamaya na lang mahal," nang di siya tinitignan. Ugali kasi ng asawa ko yon, ang yakapin ako sa likuran habang nagtatrabaho ako. Pagdating ng 4:00 ng madaling araw, sumandal muna ako at nagunat-unat. Sobrang ngalay na yung likod ko. Doon naman, lumabas yung asawa ko mula sa kwarto at mukhang kakagising niya lang at nagtataka ako nung magsalita siya at sinabing sorry daw kung hindi siya nagising. Pagod na pagod lang daw kasi siya sa trabaho kahapon. Tinanong pa kung nagising daw ba at umiyak yung anak namin. Siyempre, tinanong ko kung seryoso ba siya. Kasi narinig ko pa siyang bumangon kanina at nagtimpla ng gatas. And naniyakap niya pa nga ako kanina lang. Pero todo tanggi yung asawa ko talaga daw, nakakagising niya lang. Napatayo ako noon at tinignan yung milk bottle ng baby ko. May laman nga at parang hindi pa nababawasan. Ang natatandaan ko ay wala pa akong tinitimplang bagong gatas at lalong din nag-i-sleepwalking ang asawa ko. Ramdam ko rin naman na nagsasabi siya ng totoo. Kinilabutan ako bigla, Miss MJ. Sinabi ko sa kanya na may yumakap pa nga sa akin kanina 3:00. Kinilabutan din yung mister ko at sinabihan akong huwag nag-iimbento. Sinabi ko naman na hindi akong nag-iimbento. Totoong may yumakap sa likod ko at yumakap sa akin. Totoong may dumaan sa likod ko at yumakap sa akin. Kaya yun, ang nangyari hanggang magliwanag, katabi ko ang asawa ko at nagpapakwento ako para mawala yung takot ko. Nga pala, Miss MJ, bagong lipat lang kami sa bahay na yon noon. Humingi pa nga ng pasensya sa amin yung may-ari. Hindi na raw siya nagkwento kasi hindi naman daw kami nagtanong. Meron daw talagang ng mga nagpaparamdam doon at minsan ay nagpapakita pa. Kagaya na lang ng minsang nagsaing ako ng kanin. Pinapapatay ko sa asawa ko yung kalan kasi baka masunog. Rinig na rinig ko namang pinatay din yung kalan. Nasa kwarto kasi ako noon at nakahiga habang nagsiselfone. Maya-maya, lumabas sa banyo yung asawa ko. Banyo na nasa loob ng kwarto namin. Tinanong ko kung kanina pa siya roon. Oo daw, kasi nagbabawas siya. Sinong nagpatay ng sinaing ko? Nung sinilip ko yung kalan, patay na din talaga. Meron pa, Miss MJ. Natutulog kami ng asawa ko noon. Nasa kaliwang bahagi siya ng kama at ako naman yung nasa may crib ng baby ko. Ramdam na ramdam kong may malamig at magaspang na kamay na humaplos sa kanang pisngi ko. Nung una,
Hindi pa ako dumilat kasi akala ko asawa ko lang. Pero nung ilang minuto nang humahaplos yung kamay, naiirita na ako. Napabangon ako noon kasi pag dilat ko, bigla na lang nawala yung paghaplos. Tulog din yung asawa ko pagtingin ko. Half awake kasi ako nung time na may humahawak sa pisngi ko. Kaya sigurado ako at hindi lang panaginip. Dahil sa mga nangyari, agad kaming lumipat ng tirahan. Kung ano man ang history ng bahay na yon ay hindi na namin nalaman. Tikom din naman kasi yung bibig ng may-ari. Pero isa lang ang sigurado, hindi namin kayang manirahan sa bahay na hindi lang kami ang nakatira. So, that's it for today's real life story called Yakap. Thank you for sharing your story, Luna. Hindi ko alam kung tagasan, wala siyang sinabi. Yeah, but it's from Luna. Thank you for sharing your story, Luna. And anyone, if you have any story to share, just message me and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bukas ulit.